Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Assuming po na dito na po nag-exisuli ang Iglesia ng Diyos, mga kahani po, yung sa inyo po, is it na pareho din po ba ang mga exercises nung nasa Biblia na isinakatupara po ninyo? Hindi po pwedeng magkaiba dahil nasa 4:6 ng unang Korinto ang disiplina niyan pakinggan niyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Sabi ho sa Biblia, matuto kayo sa amin, huwag higit sa nakasulat. Tanyo, kami pinapractice ho namin yung mismong nakasulat Hindi kami humihigit doon. Pag nangangaral kami ng ebanghelyo, hindi kami nangunguleksyon. Kung kaya namin, kung kaya ho namin, nagpapamerienda pa kami. Kasi yun ang nakasulat na ginawa ng mga unang Kristiyano. Hindi ka mangunguleksyon. Dapat nga, pakainin mo pa yung nakinig to satisfy them both spiritually and materially. Nasa Biblia po, hindi ba si Kristo nung makinig 5,000 tao, pinakain? Di ba? Nakita nyo? Saan ka naman kukuha ng relihiyon na nag-e-exercise ng ganun? Wala namang ganung relihiyon ngayon Ang gusto ng marami relihiyon ngayon, puro koleksyon Di ba? Kaya kung ano yung nasusulat, yun ang aming pinipilit na maghanap. Wala kaming aral na hindi nakasulat. Pati abulo yan sa amin nakasulat. Kaya nakakatiyak ako na lahat ng aral namin tinutupad nakasulat. Pati pananamit. Pati pagsamba, pati paraan ng pagsamba sa Diyos. Kung paano mananalangin. Nandito lahat sa Biblia yun. Walang kulang yun. Tiyak na tiyak ko yun. Kasi pareho din po ba nung pinagkunan ng mga scripture natin, katulad doon sa Bible ngayon, may bawat verses sometimes meron naman naka-quoted na number, and then sa babaho, 4 citation. Ganon din ba sa original na scripture? Wala ko sa Biblia yun sa original. Ang original na Biblia po, walang verses, walang chapters. Wala ho. Yun isinulat ng dire-diretso. Kaya lang, in the early 15th century, para wag mahirap na ito'y hanapin, pinaghati-hati po ito ni Cardinal Hugo ng Sancto Caro sa mga chapters. Tapos later in the 16th century, si Robert Stephens, isang printer ng Paris, hinati ito sa verses para mas madaling hanapin. That's why, nahati lang po yan sa chapters and verses in the 15th and the 16th century AD. 1,500 years after the death of the apostles. Ngayon, nung umpisa, hindi po ganon. Diretsong sulat yan. Pa-scroll yan na nakalulo na scroll. Maghahanap ka. Gusto mo makita isang salita, hahanapin mong mabuti. Kaya you have to memorize it by heart para makakote ka sa scriptures. Tingnan sabi ni Kristo, tuwirin ninyo, sabi ni Juan, ang daan ng Panginoon, gaya ng hinuhulaan ni Propeta Isaias. Walang sinabi na gaya ng hinuhulaan ni Isaias sa 43:1. Hindi ganon. Gaya ng hinuhulaan ni Isaias. Ibig sabihin, you have to read the whole book of Isaiah to find that prophecy. Ganon ho, kakompetent ang mga tao nung araw sa pagbabasa ng Biblia. They know the words of God by heart. So, mga Bible scholars na ro nag-arrange nung verses tsaka ng mga numbers. So, sila na lang po naglagay niya. Si Cardinal Hugo ng Sancto Caro at saka si Robert Stephens. Siya po ang later na naglagay ng verses. Yung chapter, si Cardinal Hugo. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang gabi po. Magandang po. Yung tungkol po sa creation, kasabay po ba dun yung nilalang yung dinosaur? Kasabay ng? Yung sa creation po. Sa creation, on the 6th day of creation, ika-6 na araw ng paglalang, unang nilalang ng Diyos yung mga hayop.
Kasabay po ba Animals. yung dinosaur pa? Kasi natural. Lahat nakalagay dun. Eh di nag-abot po sila ng tao sa kayong dinosaur. Hindi. Not necessarily. Hindi naman ang ibig sabihin yung one day is 124-hour day. Hindi, paano po yan? Yung one day sa creation po pwedeng maging millions of years. Pwedeng maging billions. Pakinggan mo Uno-uno. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Kita mo, unang araw lang yun Kita mo, pag-aralan natin. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at saka ang lupa. Ang lupa, walang anyo, walang laman. Ang kadiliman, nasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos, nasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon liwanag. Inihiwalay niya liwanag sa kadiliman. Ang liwanag, tinawag niyang araw. Ang kadiliman, tinawag niyang gabi. Nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Pino mo, ang daig-daing nangyari nung unang araw? Nilalang ang langit, pati lupa. Is that 24-hour day period lang? Hindi. Sabi ng mga siyentipiko, ang mundo raw ngayon 15 billion years old na It might take billions of years yung isang araw na yun. Mula nung yung salita, pakiulit mo nga uno-uno. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula, alin pasimula yon? Nang pasimula nung unang araw. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Later, may ginawa pa ang Diyos pagkaraan nung pasimula nung unang araw, meron pa siyang ginawa. Gumawa pa siyang liwanag, pinaghiwalay niya pa yung liwanag sa kadiliman. Kaya yung isang araw na una na yon, hindi mo pwedeng i-take it that it is a literal 24-hour day period. Alam mo ang pruweba ko, kapatid, Ang isang araw, hindi po pwedeng masabi mo 24-hour day. Merong mga planeta sa solar system. Ang isang araw, tumatagal lang kung ilang taon Hindi mo madala yon? May mga planeta sa solar system, yung isang araw kung ilang taon di ba? Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi ko mo sinabing isang araw, 24-hour period yon. 24-hour period, no? Nung likhain ng Diyos sa ika-6 na araw ang tao, yun ang later part nung ika-6 na araw. Yung unang part, doon nilikha niya mga hayop. Lahat ng hayop. Kasama na ron ang dinosaurs, of course. Ngayon, ang problema mo, sabi ng siyentipiko, mga 400 million years old na raw ang mga dinosaurs. So what? So what? Kung 400 milyon taon na ang dinosaurs? Sabi naman ng iba, ang tao 7,000 years old pa lang, sabi ng Saksi ni Jehovah, sabi ng Jehovah's Witnesses, sabi ng mga Seventh-day Adventists, sabi ng mga Iglesia ni Cristo, ang tao raw 7,000 taon pa sa mundo. Malaking kalokohan yon. Alam mo bakit? May nahukay ng mga skeleton ng mga babae sa Asia, 200,000 years old ang edad Yung colony ng Incas, nahukay, 35,000 years old yung mga relics na nakita Kaya hindi totoong 7,000 years old lang ang tao sa mundo. Maaaring daan-daan libong taon na rin ang tao sa mundo. Kaya lang, walang nakakatiyak ng eksakto. Pero much later ang pagkakalalang sa tao, nauna yung mga hayop. Doon sa ika-6 na araw, una yung hayop, huli-huli tao. Di ba po ba yung paglalasing po? Sa Biblia bawal, hindi sa amin. Yung kay Kristo po, yung hindi naman naglasing. Hindi po yung ginawa niyang tubig, yung ginawa niyang alak. Tubig yun, hindi naman fermented liquor. Bakit po piniyagan na maglasing yung mga tao? Hindi naman nalasing pakinggan mo, hindi nalasing. At nang matikpan ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, tatapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig,
ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung makainom ng mabuti ang mga ito, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Kung lasing yun, ibig mo sabihin, madidistinguish niya pa yung mabuti at saka yung masamang alak. He is well in his faculties. Hindi siya lasing. Pwede pong minom, wag lang po maglalasing. Pagka ang iinumin mo yung alak na ginawa ni Kristo, payag ako. Hindi kasi nakakalasing yun eh. It is not a fermented liquor. Yung ginawa ni Kristo, tubig lang yun eh. Pinaglasan niyang alak. Hindi galing sa fermented ano yun. Eh pagka yung alak ngayon ang iinumin mo, talagang agua di pataranta yun. Bawal sa amin yun eh. Maraming Salamat sa iyo, kapatid. Kung paano po yung bautismo sa yung sinasabi ni Apostol Pablo, doon po kasi ako nalilito ngayon eh. Hindi siya binigyan ng karapatang bumautismo. Ewan ko po kung anong bautismo sinasabi ni Pablo sa Corinto. Kundi mangaral lang na Ebanghelyo ni Cristo. Hindi naman nakasulat yun na hindi siya binigyan ng karapatang bumautismo. Kundi, nagbubumautismo nga siya eh. Ayan. Binautismo niya si Gayo saka si Crispo eh, di ba? Pero hindi ikaw sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Sa mga kapatid, siya ay sugong evangelista. Ayun po. Iba kasi yung sugong bautista eh. Meron po talagang ngayon. Kagaya ni San Juan, bautisador yun eh, hindi naman evangelista yun eh. Kasi po diba si Pablo po ang sinugo sa ating mga hintil? Tama. Kaya meron siyang kasamahan na bumobautismo. Miski si Kristo, hindi naman siya ang bumobautismo eh. Dinidelegate niya yun sa kanyang mga alagad. Basahin natin. 4:1. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman, hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Ang alagad ng bumabautismo, hindi siya mismo. Si Pablo kasi leader siya eh. Kaya hindi siya bautisador, evangelist siya. Di bukod pa po kay Pablo ngayon, meron talagang bumabautismo pa sa tubig. Oo. Ngayon, yung bautismo tinatanong mo, ano bang bautismo yon? Niliwanag ni Kristo yung bautismo dapat matanggap ng tao eh. Sa 10:39 ni Marcos. Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Ayun, sa bautismong ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Ang model ng bautismo Kristiyano, yung bautismo kay Kristo. Ayun po yung ano po yung paglulubog sa tubig na tapos merong bendisyon ng Espiritu Santo. Tapos yung pagbabautismo naman sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay po. Hindi sa pagpapatong. Hindi bautismo yung pagpapatong ng kamay. Iba yun. Ang pagpapatong ng kamay, iba. Confused ka dyan. Huwag mong pag-anuin. Ang bautismong ibobautismo sa Kristiyano, yung modelong ipinakita ni Kristo. And that is, by immersion, paglulubog sa tubig, at pagbaba ng Espiritu Santo. Di ba bumaba yung Espiritu Santo ng bautismoan siya? Yun ang modelo ng bautismo Kristiyano. Ayan, sabi ni Kristo sa Juan 3, malibang kayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi kayo makakakita ng kaharian ng Diyos. Kasi po nabasa ko rin po dun yung bagamat hindi pa nababautismo sa tubig si Cornelio bumaba yung Espiritu Santo nung nakaninig lang ng Ebanghelyo. Bumaba yung Espiritu Santo pero hindi naman nanahan sa kanya. Ganun po. Iba yung tanggapin mo yung kaloob mismo ng Espiritu Santo. Ayun lang po. Magandang gabi po. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat, lalo-lalo na po sa inyo, Brad Eli. Kami pong mga kasama ko rito ng Tiga People's Network Media Communication ay ngayon po ay nagtataka kami sa aming sarili kung bakit kami nandito sa harapan mo at kung bakit sa daid-daid ng libu-libong tao na ngayon nakikinig sa iyo, ano ang karesma mo at kami nakatayo rito upang magmalsig sa iyo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ang ibig lang po namin malaman, ano po ang dahilan? Kayo po ba'y talagang sugod ng Panginoon Diyos para ang mga nagkakamali ng landas ay iyong maituwid?
Mahirap po kasi sagutin yung tanong nyo na yun. Alam nyo, yung mga sinugo ng Diyos nung araw, hindi sila nagpapatutuo sa kanilang sarili. Bakit naman nyo po nasabi yan? Pakinggan nyo, sa 18 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ibinagtatagubilin ng Panginoon. Kasi ang kahalalan ho ng isang sugo, ang nagpapakilala, hindi siya mismo, yung iba. Yung iba. Parang ganito. Pagkalimbawa, ikaw messenger of the president, may nagpapakilala sa'yo as a messenger of the president. It is not yourself. Ang ibig nyo po ba sabihin kayo po ay isang galamay ng Panginoon Diyos para ang mga taong nakatanggod dito sa harapan Yun mo. Pwede ho yun. Pwede kong tanggapin yun. Ako po'y siguro isang maliit na kasangkapan ng Diyos para ang mga tao wag lubusang maligaw sa ating panahon. Kasi po, ako rin ho mismo sa aking kinatatayuan ngayon na kami po'y mga na purview pa po ng Quezon City. Puro babae po kami na nagsakripisyong pumunta sa iyo para malaman ang kabuuan ng iyong mga sinasabi at ang bakit ka hanggang sa TV, sa mga kabataan, naging sikat-kat, naging popular ka sa iyong salitang alien. Hindi po si Brother Pito. Hindi ho. Dahil ho, kung hindi rin ho sa inyo, hindi nila maano yon. Sumikat din ho kayo dahil dun sa salitang yon. Hindi po ba? Maaari po. Maaari. Kaya ho kami galak na galak sa inyo. At isa rin po naming karangalan na mailagay po kayo sa aming alarma ng PNMC, ng People Network Media Communication, dahil mahalaga ho kayo sa amin. Marami pong salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo na marami. Good evening, Brother Earl. Maganda kayo po. Ito lang ang tanong ko. Sangayon mo ba kayo sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila lang daw maliligtas tapos tayo daw hindi? I should say that it is a bunch of stupidity. Okay, magagalit. Baka may Iglesia ni Cristo rito. Impertinenting salita yun na sila lang ang maliligtas. Alam mo kung bakit? Noong 1912, wala pa namang Iglesia ni Cristo. Di lahat ng tao noon na impyerno na. Ganon. Ha? At ngayon, di naman pa sila nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo. Di lahat ng taong hindi nila marating, impyerno rin. Alam mo, minsan may ganung pagkakataon sa Biblia na ang paniwala ni Elias, siya langan sa Diyos, wala nang iba. Sinaway siya ng Diyos At yung mga babasahin natin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa. Mag-isa na lang ako, Diyos, sabi ni Elias. Nananalangin sa Diyos, pinatay nila ang mga propeta mo, giniba pa nila ang mga dambana mo, mag-isa na lang ako naiwan dito. Ano ang sagot ng Diyos? Tatapwat, ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Baka hindi mo kilala, kapatid, si Propeta Elias. Si Propeta Elias yung nanalangin sa Diyos na wag uulan, 42 buwan hindi umulan. Napaka-tuwid na tao niyan si Elias. Pero nung akala siya na lang ang mag-isang natitiran sa Diyos at puro masasama na lahat ng tao, sinaway siya ng Diyos. Elias, hindi ka nag-iisa. Meron pa akong natitirang 7,000 lalaki na hindi pa lumuluhod kay Baal. Si Baal isang idol ng mga pagano, niluluhuran. Akala ni Elias siya na lang ang isa na lang natitira. Hindi, meron pang 7,000 na hindi na lumuluhod kay Baal, sabi ng Diyos sa kanya. Kaya, kung si Elias nagkamali bilang propeta na ng Diyos, nagkamali pa dun sa kanyang prediction na siya na lang mag-isa. Ito pa kayang mga Iglesia ni Cristo, hindi naman mga propeta ng Diyos yan. Sabi mo, kayo lang ang maliligtas. Lalabas naman ang nasa langit, puro Pilipino. Ha? Napakakitid namang masyado ng kaisipang maniwala sa gano'n. Pero mo, napakyaw na nila langit, sila lang maliligtas. Kasakiman yun, napakamaling aral nun.
Alam mo, malaking pagkakalusot sa batalan ni Mr. Manalo yung aral na yun. Kasi, alam mo, kahit saan lugar ng mundo, may mga bata, di ba? Yung mga bata, maliligtas yun kahit wala relihiyon eh. Mga bata, sa Diyos yan, sabi ng Biblia, walang kasalanan yan na malalaki, kaya dadalhin sa ng Diyos sa langit yan. 19. Tatapuat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Bakit? Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sa mga maliliit na bata ang kaharian ng langit. Tapos pag hindi naanib sa Iglesia ni Cristo, hindi maliligtas, paano aanib sa iyo yung mga Rusyanong bata? Nabubuhay yun sa isang communist country. Paano yung mga batang Muslim? Yung mga batang MNLF, batang MILF na walang kamalay-malay sa relihiyon. Yung ba sa impyerno na lahat yun mapunta? Hindi totoo yun. Mali yung paniniwala na yun na Iglesia ni Cristo. Kung pwede lang daw mangaral siya ng kaya na wala pa daw sa wastong gulang. Ilang taon na siya, Iho? 13 ho. Pwede? Alam mo, mabuti pa nga yung bata kung minsan sa matanda eh. Alam mo, kasi sa Biblia, basta masasabi mo lang yung totoo, pwede ka naman magsalita eh. Kahit nga bato, pwedeng magsalita pag walang magsasalitang tao eh. 19. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Naiingayan siguro yung mga Fariseo sa mga apostol ni Cristo, daldal nangangaral. Guro, sawayin mo nga yung mga alagad mo. Wala nang tigil ng kadadaldal yung mga yan. Anong sagot ni Jesus? At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Kung hindi magsisiimik to, kahit bato, pasisigawin ko, sabi ni Jesus. Kung yung bato sisigaw, ikaw pambata, 13 anyos, pwede na. Pwede na yun. Thank you. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ay, tatanong ko lang po kung sino yung kinatuparan ng hula doon po sa Apokalipsis 14:6. 14:6. Basahin natin. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Tuloy. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ngayon, ito may claim ang Iglesia ni Cristo na si Mr. Manalo daw ito. Yan. Ang pagkakalam ko po ay dun sa pangatlong anghel po. Hindi. Sa pagpapatuloy po ng talata na yan. Sa 9. Sa 9. Ano ba ang sabi nila tungkol sa is? Sino yon? Sabi, tanda ko po dun sa text minsan sa pagsamba po, si Apostol Pablo po ata, kasi bumasa po sila na isang sitas dun sa bumasa po sila na ibang talata dun sa Biblia, dun po sa aklat ng mga iba pong apostol. Si Apostol Pablo po ata ang pagkakabanggit nila. Hindi ko lang po na tandaan kung anong verse po yun. Alam mo kapatid, ganito, no? Kung i-analyze natin itong verse na ito, we are going to read the whole of chapter 14. Gusto ko, siguro, kahit medyo mahaba-haba, maintindihan mo lang, ano? Umpisahan natin sa uno. At tumingin ako, at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa
na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan, nawari isang bagong awit. Sa 4. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Yung 144 million. Sa 5. At sa kanikanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Tuloy. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita. 8. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapi. Granting na si Mr. Manalo yung pangatlo, no? Po. Tapos yung pangalawang anghel daw po. Sandali. Granting na yung pangatlo si Mr. Manalo, no? Opo. Yung pangalawa, Si Martin Luther. si Martin Luther. Mali eh. Alam mo bakit? Ulitin natin yung 8. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia. Nung panahon ba ni Luther, naguho na ang dakilang Babilonia o hindi pa? Alam mo ba yung dakilang Babilonia ang tinutukoy dito, kapatid? Yung Catholicism. O, kita mo. Naguho na ba nun? How can this be Luther? When it is in his time that the Catholic Church is in the height of its power. Di ba doon merong inkwisisyon sa panahon na yon? Na pinapatay ang hindi maniwala sa Iglesia Katolika? Opo. O tapos si Luther ang magsasabi, naguho. Yung naguho, past tense na eh. Sana kung pwede pa ako sabihin, guguho ang dakilang Babilonia. Hindi, naguho na eh. Past tense na eh. Lalo namang hindi si Mr. Manalo yung pangatlo. Tuloy natin. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya. Yan si Mr. Manalo, no? Ito, dadating itong anghel na ito pagkatapos maguho nung dakilang Babilonia. Kaya, ang pagdating nito, hatol na ibabandila niya. Kung sino may sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, iinom siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kaya it is neither Luther sa 8 at si Mr. Manalo naman sa 9 dahil adilintado pagkalitaw nila. Miski ngayon, hindi pa naguguho yung dakilang Babilonia eh. Ngayon ba naguho na? Hindi pa. Ang tatag-tatag pa nga ng dakilang Babilonia ngayon eh, di ba? Sino ba yung dakilang Babilonia? Punta natin sa 17:5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot, at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sino yung ina na yan na pinanggalingan ng lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa? Sa 15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinaupuan ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. Yung palang patutot na yon, nakaupo sa mga tubig, at ang tubig na kanyang kinaupuan, mga bayan, mga karamihan, mga bansa, mga wika. Meaning, established na ang kapangyarihan ng patutot doon sa mga bansa. Sino yung patutot? Sa 18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. The woman that thou sawest is the great city that reigneth upon the kings of the earth. Isang siyudad yan na naghahari sa mga hari sa lupa. Kaya yun ang babae, yun ang dakilang Babilonia. Ngayon ba, yung siyudad ba na yun, naghahari pa o hindi na? Naghahari pa, and that is the city of Rome. Brother Eli, yung pong sa sa 6 po. Sino po yung kinutuparan ng hula na yon? Kasi yung tanda ko po ng pagkakasabi nila binasa po nila yung
verse na yan sa Apocalypse 14:6. And then, lumipat po sila sa isang talata ng Bible. Oo. Eh, kasi ganito, kaya ko inihanay sa yung isa-isa kahit tumaba tayo, no? These are events that is to come. Hanggang ngayon. Hindi pa po nangyayari Hindi yan. pa. On the making ito. Kaya paano mo sasabihin ito? Ito'y mga anghel talaga, hindi naman hulang anghel na lilitaw ito, kundi ito'y mga anghel. Wag ka maniwala na pagka nakabasa ka ng anghel sa Biblia, sugo. Kaya yung pinaniwala sa'yo. Hindi ganon. Ang Biblia sa Apokalipsis lalo, specific yan. Pag nagsabi ng anghel, tinutukoy niya kung ano kahulugan ng anghel dyan. Hindi ibig sabihin sugo. Kagaya nung nasa 7:2, ang ibang anghel, na nagtatatak. Sabi niya si Mr. Manalo yon. Nung magtatak yun sa Israel, nagtatak eh. Kung itutuloy mo sa 4, ang narinig ko ang bilang ng natatakan, 144,000 in all the tribes of Israel. Tapos, naging si Mr. Manalo, nakarating ba sa Israel si Manalo para magtatatak doon? Hindi nga nakarating doon eh. Paano siya yun? Ang totoo, yung mga yon, mga simbolismo yon na mayroong kinaukulan. Pero para ipatungkol natin sa isang Pilipino na nabuhay noong panahon pa ng kopong-kopong na hindi naman natutupad pa yung mga sinasabi ng hula, napaka-misleading sa tao yun eh. Alam mo yung sinasabi ng anghel, si Kristo yun eh. Si Kristo yun na nagtatak sa Israel. Ang natatak 144,000. Ang katunayan siya ngayon sa 14:1 ng Apokalipsis. Huwag kang aalis sa Apokalipsis, makikita mo ang kahulugan eh. At tumingin ako at narito ang kordero. Alin yun? Ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya 144,000 may pangalan niya. At pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Kita mo, siya nagtatak doon sa noo ng mga 144,000. Sino yun? Yung kordero. Sino ba yung kordero? Si Manalo? Hindi. Si Kristo yun. 1:29 ng Juan. Pakinggan mo. Lang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sino yung korderong nagtatak? Si Kristo. Paano naging si Mr. Manalo yun? Kaya malayo ang paliwanag sa inyo. Marami pong salamat. Salamat sa iyo. Huwag ka magagalit ha. Sports lang. Ano yan eh. Walang personalan, tungkulin lang yan. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano kasi narinig na pangangaral na sapat na daw po ang pananampalataya maligtas ang tao. Mali yun. Kalukuhan yun. Katarantaduhan yun. Sapat na pananampalataya para maligtas ang tao. Hindi nga ganun ang sabi ng Biblia. Pakinggan mo. 13:13 ng unang Korinto. Eto, babasahin natin. Tatapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito. Alin? Ang pananampalataya, ano ba? ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kita mo, tatlo yun. Narinig ko lang. Binawasan ng dalawa ng mga walang hiyana yung narinig mo. Sabi ni San Pablo, now these three abide: faith, hope, and charity. Or love. And the greatest of all these three is love. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tatlo. Sabi nila hindi daw kailangan, kasi ang tao daw hindi na maliligtas sa pamagitan ng gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama, maliligtas ka sa pananampalataya. Paano ka maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya? Anong pananampalataya ang dadalhin mo? Pananampalatayang walang gawa? Pakinggan mo, Santiago. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kita mo? Paano ka maliligtas ng pananampalataya walang gawa? Patay yun. Kaya, talagang maliligtas ka sa pananampalataya. Pero ang pananampalataya ang ikaliligtas mo, yung may kasamang gawa. 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Para ang pananampalataya maging perfect faith, kailangan it carries with it the works of
the law. Pakinggan mo, basahin ko sa iyo, kapatid. Yung sasabihin ng mga pastor ng Baptist na hindi na raw kailangan ng gawa, malaking kagaguhan yun. Napakalaking katarantaduhan nun. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? O, kita mo? Hindi mo alam na sa pamamagitan ng gawa nagiging sakdal o nagiging perfecto ang pananampalataya? Faith without work is dead, sabi. Kaya kailangan, kung mananampalataya ka, yung pananampalatayang kalakip ang gawa ng pananampalataya. Yan ang nasa Biblia. Kasi nagbasa po ako ng Bible, yung bagong tipan. May nabasa po akong 4 na bautismo sa Bible na binabanggit. Alin-alin? Una ho, bautismo ni Juan. Pangalawa? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Pangatlo, yung bautismo na binabanggit doon ng mga apostol na bautismo sa pangalan ni Jesus. At pangapat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Ano pagkaugnay ng 4 na yun doon sa... Wala namang 4 na bautismo sa Biblia. Ang nasa Biblia, bautismo, 2 lang. Ano? Bautismo ni Juan, o 3 pala, ibig sabihin. Bautismo ni Juan, tapos bautismo dun sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tapos yung bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. 3 lang. Yun hong sa pangalan ni Jesus. Kasama na nga yun doon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo eh. Hindi, bakit po kasi ganito ang napagbasa ko ng Bible? Di ba? Kasi ang utos po dun sa Mateo ba yun? Sa Marcos? Mateo. Na bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O pareho rin yung nasa gawa yun. Pagdating sa gawa, sabi ng mga apostol, magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Pareho yun. Isa na lang o hindi na yung 3? Ba't hindi? Ba't o ganun nga? Ay, tinan mo nga. Sabi ni Chris, sino ba may sabi ng prescription? Hindi, si Kristo po ang nag-utos. Hindi, pakinggan mo muna ako. Sino ba may sabi ng prescription? Di ba si Pedro? Apa. Naghihingi kasi ng patawad yung mga tao para mapatawad sila dahil pinatay nila si Jesus eh. Lumapit sa kanila sila kay Pedro. Sumagot si Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Ayun. Sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Ang kausap diyan ni Pedro yung magpapabautismo. Aba. Yung candidate for baptism. No? Ngayon, pupunta ka kay Kristo, magpapabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Yun ang prescription. Di punta ka kay Kristo. Pagdating mo kay Kristo, Panginoon, magpapabautismo po ako dahil para mapatawad ako sa kasalanan ko. Sasabihin naman ni Kristo doon sa bautisador. Ang kausap doon yung bautisador eh. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkaiba kasi pinagsabihan eh. Yung sa Gawa 2:38, ang pinagsabihan yung magpapabautismo. Sa 28:19, ang sinabihan yung babautismo. The one who will officiate the baptism. Alin ang susundin mo ron? Kung ikaw ang nagbobautismo. Ang susundin ko, kung ako magbobautismo, babautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo dahil ako inutusan nun eh, hindi naman ikaw eh. Hindi, sabi kasi ni Apostol Pablo dun sa na sabi nung nagtatalo-talo yung mga na ako nabautismuhan ni Apollo, ako nabautismuhan ni Pablo, ang sabi, di ba nabautismuhan sa lamang pangalan, sa pangalan lamang ni Jesus? Hindi ganon. Basahin natin nakasulat. Sa Korinto ho ba yan? Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo. Walang kinalaman sa bautismo yon. Ako'y kay Pablo, sabi nung isa. Sabi naman nung isa. At ako'y kay Apolos. Sabi naman nung isa. At ako'y kay Cephas. At ako'y kay Kristo. Tuloy. Nabahagi baga si Kristo. Nagtuturo na si Pablo. Ba't kayo ganyan? Sinasabi nyo, meron kay Pablo, meron kay Apolos, meron kay Cephas, meron kay Kristo. Nabahagi ba si Kristo? Have you divided Christ between you? Binahagi nyo ba si Kristo? Tuloy. Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo. Bakit meron kay Pablo? Bakit si Pablo ba ipinako sa krus dahil sa inyo? Tuloy. O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. Binautismo ba kayo sa pangalan ni Pablo? Ayun ang sabi niya. Tinuturuan niya lang ang members na huwag magkahiwa-hiwalay ng prinsipyo. Pero walang sinabi ron na bautismuhan lamang sa pangalan ni Kristo. So, ang dapat po pala yung sa pangalan. Ayun ang utos sa bautisador. Kung ako magbobautismo sa'yo, doon kita bobautismuhan. Bakit ko nung panahon ng Israelita, di ba inutos po yung 10 utos? Ngayon ang utos po,
huwag kang papatay. Bakit po pinayagan pa ng Diyos na sugurin ng mga Israelita yung mga taga-ibang bansa? Di ba mga tao yun na para patayin? Bakit pinayagan pang patayin ng Diyos? Ba't pinayagan? Hindi pinayagan, inutusan silang patayin. Inutusan. Bakit po ganon? Aba, si Ame sabing huwag kang papatay. O di sumunod ka, huwag kang papatay. Ngayon, pag sinabi naman niya, patayin mo, di sumunod ka para patunayan mong tapat ka sa Diyos. Ano ba problema nun? Di nalabas nga po. Ito. Pakinggan mo ito, kapatid, ano? Actually, kung kukunin mo yung logic na salita, huwag kang papatay. Ibig sabihin, huwag kang papatay, you by yourself, by your might, walang pahintulot ang Diyos na pumatay ka. Ikaw yun eh. By your person, by your might, yung lakas mo, huwag kang papatay. Kasi yung salitang, thou shall not murder or thou shall not kill, the initiative will come from you as a person. Pero kung inuutusan ka ng Diyos, patayin mo yan. Hindi sa'yo galing yun, wala kang sagutin doon. Naintindihan mo ibig ko sabihin? Walang problema ron, kapatid. Salamat po. Parang ganito yun. Para maintindihan nyo, ha? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Di ikaw, huwag kang gagawa. Inutusan niya si Moises, gumawa ka ng ahas. Gumawa siya ng ahas. Di nung gawin niya, sumunod siya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Ikaw lang magsaw, huwag kang gagawa. Di, huwag kang gagawa. Ngayon, nung pinagawa ka niya, ba't hindi ka gagawa? Sino ba ang Diyos? Gusto mo, ikaw na ang Diyos pagka ikaw ang nasunod. Siya nga ang Diyos, kaya siya masusunod. Di ba? Thank you po, Brother. Salamat sa'yo. Magandang gabi po, Brother Soriano. Kasi po, itatanong ko lang po doon sa, yung tungkol po sa Biblia, doon sa Mateo 5:17 hanggang 19. Kasi po doon, di po ba nakalagay doon na naparito ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi upang sirain ang kautusan. Kundi upang tuparin. Siya naparito upang tuparin. Ngayon po tayo bilang mga Kristiyano, di po ba? Tinawag po tayong Kristiyano. Di po ba ang ibig sabihin no na tuparin natin bilang Kristiyano, sundin natin ang kanyang utos? Ang lahat ng kanyang utos. Kagaya po nung ikapo. Di po ba utos din po yan? Kasi po, ang sabi rin po sa Biblia na ang Diyos noon at ngayon ay hindi po nababago. Siya pa rin po ang Diyos natin. Kumakain po ba kayo ng baboy? Opo. Sabi po ng Diyos na bawal kumain ng baboy eh. Sabi po noon ng Diyos, bawal kumain ng baboy. Ba't kumakain na kayo ngayon ng baboy? Hindi kasi po sabi nga po dito sa Kristiyano, dito ngayon po na tayo nasa, nung pumarito po ang ating Panginoon Jesucristo na ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa atin, yung mga salitang... Therefore, yung baboy hindi na marumi ang paniwala nyo. O di ba nabago ang batas? Dahil dati marumi yung baboy eh. Di ba nabago ang batas? Kaya kumakain na kayo ng baboy ngayon. Ba't pagdating sa ikapo, ayaw nyong mabago? Hindi. O baka kayo hindi kayo. Baka may gusto na wag mabago yung pastor nyo dahil mas malakas pagkakitaan ng ikapo. Hindi naman ho. Kasi po, kaya ko lang po ginagawa ito para makita nyo ang punto bibliko. Hindi ko kayo dinidiskusyon. Wini-welcome ko ang pagtatanong nyo. Pinakikita ko lang sa inyo ang punto bibliko. Kasi ganito. Sabi nyo kasi, yung Diyos nung una, yung din ang Diyos ngayon eh. Meron na kayo agad inilagay na premise eh. Tama po yun. Sa amin tama po yun. Ang Diyos nung una, siya rin Diyos ngayon. Pero, yung Diyos na yun, kung makitungo sa tao, iba-ibang paraan, iba-ibang kautusan, iba-ibang panahon. Pakinggan nyo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan ay sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya may iba-ibang panahon, may iba-ibang speaker. Meron iba-ibang mga kinasangkapan ng Diyos. Noong unang panahon si Noe. Tapos sumunod si Enoch, sumunod si Elias, sumunod si Moises, dumating si Josue, ang mga hari, mga hukom, mga propeta, mga apostol. Sa huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya iba-iba ang kanyang sinasabi sa iba-ibang yugto ng panahon. Kasi po ako po'y dating born again. Ito pong aming samahan na iba po ng turo kasi po. Ako po'y wala na ron, mga may isang buwan pong mahigit na. Salamat naman po. Nanunod na lang po ako sa telebisyon, sa Channel 11.
At doon ko nga po na sa mga turo po sa akin, medyo nananatili pa rin po yun na pagsunod. Kasi po, di ba, galing kami doon, siyempre ando doon pa rin. Kaya ako po yung nagtatanong na yung bang sinabi ng Panginoon na tuparin yung utos bilang Kristiyano, ipatupad yung utos. Ganito po kasi yun binigay nyo kasing talata kanina, sabi nyo, yung 5:17 hanggang 19 ni Mateo. Ang sabi ni Jesus, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Sa mga kapatid, meron siyang kautusang gaganapin. Ano? Hindi yun ang utos niya. Gaganapin niya yon. Pero siya, pagdating ng tamang panahon, mag-uutos naman siya. Kaya, dapat malaman ninyo, alin ba ang gagawin natin? Yung ginanap ni Jesus na kautusan o yung iniutos niyang ganapin natin? Dalawa ho kasing magkaibang bagay yon. Iba ho yung ginanap niya kaysa doon sa ipinagaganap niya sa atin. Magkaiba ho yun. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7, Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi po ng Panginoong Hesus na parito siya sa balumbo ng aklat, nasusulat tungkol sa akin. Meron yung nakasulat para sa kanya. Gaganapin niya yon. Kaya nung siya nakabayubay sa krus, sabi niya, Ama, naganap na ang lahat. Alin ang ginanap niya? Yung nakasulat para sa kanya. Salamat po. Hindi po lahat ng mababasa sa Biblia gaganapin ni Jesus kagaya ng 10 utos. Hindi ho para kay Kristo. Akala kasi no ibang bumabasa dun sa Mateo 5:17 na parito ako hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Akala nila yung 10 utos ang tinutukoy gaganapin ni Kristo. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang mangiling kang sabat. Yun mo ba ang gaganapin ni Kristo? Para kay Kristo ba yung kautusan na yon? Pakinggan nyo sa unang Timoteo, ganito nakasulat. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid, kundi sa mga walang kautusan, sa mga at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan. Yung 10 utos intended sa mga masasama at makasalanan. Si Kristo ba masama at makasalanan para pasunurin ng 10 utos? Hindi po. Hindi po para kay Kristo yung 10 utos na ang sabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Hindi po para kay Kristo yon. Para yun sa mga Israelites na kinatipan ng Diyos doon sa bundok ng Sinai na gumagawa ng sari-saring kasamaan nung panahon na yon. Kaya binigyan sila ng giya ng Diyos at magitan ng kautusan. Sinulat sa dalawang tapyas na bato at magitan ng daliri ng Diyos. Yung kautusan na yon para sa mga masasama, para sa mga manggugulo, para sa mga pumapatay ng ama, para sa mga pumapatay dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung meron iba pang bagay laban. Yun yung kautusan 10 utos para sa mga taong masasama yun. Alin yung kautosang tutuparin ni Kristo? Yung ba 10 utos? Hindi ho para kanya yon. Merong kautosang nakasulat para sa kanya. And that is the redemptive work of Jesus Christ. Yung lahat nung nakasulat sa kanya, natupad. Papakuan siya, huhubaran siya, lalagyan siya ng koronang tinik, itatakwil siya, duduraan, sasampalin, etc., etc. Natupad lahat yun sa kanya. Tinupad niya naman ho yun. Katunayan, Lucas 24. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Saan? Sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Kailangan matupad lahat yung nasusulat tungkol sa akin. Hindi yung 10 utos yun. Nailigaw ho kayo ng pastor na nagpaliwanag sa inyo. Talaga pong ligaw na po kasi po ang
Kami po dating born again po. Ngayon, napunta po kami sa sa one God. Sinasabi ang nakapaskil nga po doon sa amin, Lord Jehovah Elohim, the Holy One of Israel. Nakalagay po doon. At sinabi po doon ng aming pastor, hindi raw kaligtasan ang mga mabubuting gawa, kundi ang pagsunod sa kautusan. Yung pang sinasabi. Tapos yun nga po, mula nung mabago ang turo namin, hindi po ako makapayag na tawagin nilang ang sumamba kay Jesus ay sumamba sa demonyo. At lahat po ng mga kanta doon, yung mga praise song, ang lahat ng mga pangalang Jesus, inalis po. Ginawang Yahweh, ginawang Christ. Kasi po, yung Jesus daw tao at yung Christ, yun daw po ang Espiritu ng Diyos. Iba po ang turo. Isang ligaw na laman uli yun. Unang Juan 2:22. Sino? Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Kita nyo? Yun nga Sino po ang sinungaling? Yung tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Jesus is the Christ. Whether you call him Jesus or whether you call him Christ, it's the same. You are yun speaking nga of po only one pinaniniwanag person. ko, Mr. Soriano, kasi po, mula nung magbago ang turo, lagi na po ako nanonood sa TV nyo sa tuwing Salamat po. Biyernes. At kay Mr. Manolo. Ayun po, Kaya mula po noon, kami nung mister ko po, hindi na po kami sumusunod sa pastor. Ngayon po, nung kinaanuhan na po kami ng mga salita ng mga personal na po, na kesyo ganito, hindi sa mga mabuting bagay yung pagsunod, kundi sa kautusan, yung ika po, ganun na nga po. Kaya noon, medyo naglelo kami mag-asawa. Tapos, ang sabi po sa mga kapatiran, kasi po pawa sa bahay lagi yung mga kapatiran namin, ang sabi po nung pastor sa mga kapatiran namin, mag-ingat daw kami sa inyo dahil baka makahawa ka raw yung espiritu mo. Dahil po yung pakikinig daw po kay Soriano, kumbaga saan talent daw po ni Mr. Soriano, yung sa pansarili lang, hindi raw ng Holy Spirit. Yung po ang inaano nila. Pero hindi po ako niniwala. Ngayon pinaglaban ko po. Sa kanila may Holy Spirit. Bakit sila natatakot makinig ang miyembro nila rito? Yun na nga po pinagbabawal yung... Tanyo, pakinggan nyo ako. Ako ang mga miyembro rito, sinasabi ko, makinig kayo kahit kanino. Bakit? Ang paniwala ko habang nakikinig sila dun sa mga yon, lalo nilang matutuklasan totoo itong amin. Yung ibang pastor, natatakot makinig yung mga miyembro nila sa iba. Wala nga kayong Holy Spirit. Bakit? Kung may Holy Spirit ang miyembro mo, kahit kanino makinig, hindi mo makukumbit siya. Diba? Kaya wala akong kinatatakot. Ang mga miyembro rito, libreng makinig kahit kanino. Kaya lang, ang warning ko sa kanila, pag nalaman na nilang niloloko lang sila, huwag na nila pakinggan, masasayang ang oras nila. Pero gusto nila makinig sila kahit kanino. Kay Cardinal Sin, makinig sila. Bishop Bacani, makinig sila. Kay Bilarde, makinig. Ay, sino? Pakinggan nyo lahat. Kasi, mas maganda na yung kung nanliligaw kayo, mas maraming babaeng mapagpipilian, di ba? Baka naman, liligaw ka, kaisa-isang babae sa mundo. Pagtitiyagaan mo na kahit ano itsura nun. Pero pagka marami-raming mapagpipilian, makakapili ka ng maganda. Ganun din naman, kaya pinayagan ng Diyos dumami ang mga relihiyon para marami tayong pagpilian. At sa gitna ng lahat ng maraming mga mali, tiyak na tiyak meron pong tama na sa Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Brad Eli. Kasi po, meron po kaming subject sa eskwelahan na religious studies na equivalent sa theology sa ibang Catholic schools. Ang descriptive title po nung subject po na Church and Sacraments. Ngayon may sinabi po yung professor po namin na the church is a mystery. The more you learn about it, the more you search about it. So, gusto ko po malaman kung biblical po ba to. Hindi biblical. In fact, that is anti-biblical. Kasi, the church is not a mystery. There is a mystery in the Bible, but it is not the church. The mystery is in Colossians chapter 2 verses 2 to 3. Ganito ang nakasulat. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos
sa makatwid bagay si Kristo. Ayun. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, which is Christ Jesus. Ang misteryo ng Diyos, si Kristo. Hindi yung church. Ngayon, you must know the church. And you must know the measurement of the church. And if you are able to know the measurement of the church, its works, its values, then there is no longer a mystery about the church. Pakinggan mo. Sa Ephesians chapter 4, nito ating mababasa. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ayon. Sabi, upang matalastas ng lahat ng mga banal kung ano ang taas, ang luwang, ang haba at ang lalim. Kaya may measurement yan eh. Yung samahan ng mga banal, merong eksaktong kumbaga may eksaktong plano para sa church. May apostles, may prophet, etc. Pakibasa yung Roma 12, 6 hanggang. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nagkakawang gawa ay magsaya. Kasi mo meron sinasabi si San Pablo na plano ng pagsasama-sama sa iglesia. Merong nagtuturo sa kanyang pagtuturo. May umaaral sa kanyang pag-aral. Yung nagkakawang gawa, magsaya. Yung magbigay, magandang loob. May kanya-kanyang works, may division of labor eh. Kaya, makukomprehend mo yung kabuuan ng tinatawag na church o iglesia sa Biblia. Sabi rito, that Christ may dwell in your hearts by faith, that He, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, the depth, and the height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that He might be filled with all the fullness of God. Asan ang mystery mo? When you can comprehend the height, the length, the breadth, and the width, kuha mo. Kaya nga kailangan malaan mong buong-buo yung teaching sa loob ng iglesyang totoo na sinasabi sa Biblia. Kasi, makukomprehend mo in the fullness of God ang buong kapuspusan ng Diyos. Kaya hindi po pwede sabihing mystery yung iglesia. Maaari, mystery yun doon sa mga walang understanding. So, pong katanungan ko, kung sa katulad kong mananampalataya ay may power po kayang makapagpagaling ako ng may karamdaman. Kung ako po ay nakapag-fasting and praying ng for example po, mga 30 days po. Alam nyo, power always emanates from God. Hindi ho sa tao yun. Yun hong pagpapagaling, kaloob. Pagkakaloob, hindi sa'yo yun. Parang, kumbaga sa tubo, ikaw lang ang conduit. May reservoir, tapos may gripo, may tubo. Tayo lang tubo. Through us, the power of God shall flow at maaaring magpagaling. Pero mismo tayo sabihin natin makakapagpagaling. Kahit mag-fasting ka, wala kang kapangyarihang magpagaling. Ang katunayan nga, marami sa kanila hindi gumagaling eh. Ang alam nyo, balita ako sa Marikina, nung andun pa sila, ay meron mga dinadala rin, yung uwi nakakabaong na tuloy eh. Hindi gumagaling kung napupunta kayo sa Marikina. Kaya, panluloko lang sa kapwa-tao yan. Pero hindi ako tutol. Meron ho talagang po pwedeng kasangkapanin ng Diyos makapagpagaling.
Pero hindi ho ikaw mismo magpapagaling. Ang Diyos ang magpapagaling. At hindi ho kailangan necessarily na papatong ka pa ng kamay. Hindi ho. Si Kristo, yung pinagaling niya, sabi nung punong kawal, yun hong alila ko, may sakit naghihingalo na. Pagalingin mo naman, Panginoon. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa bahay mo. Sumagot yung puno ng kawal. Punong kawal nga ba yon? Centurion, oo. Ang sagot niya, hindi ka karapat dapat, Panginoong, mapasa ilalim ng bubong ng bahay ko dahil makasalanan ako. Sabihin mo lang, gagaling na ang aking alila. Sabi ni Jesus, sige, umuwi ka na. Magaling na alila mo. Pinatungan ba ng kamay yun? Wala man ngayon mga arte-arte, humawak kayo sa inyo mga TV screen at ipatong ninyo ang inyong mga kamay dun sa lugar na may sakit. Para kang gago dun sa ginagawa. Biro mo, hawak kayo isa, dahil ipapatong. Hindi kailangan yun, pagkakapangyarihan ng Diyos ang gumana. Hindi kailangan yung point of contact daw. Point of contact? Anong contact? Ano ba yan? Karburador ng sasakyan? Kailangan may contact point? Hindi kailangan yan. Hindi kailangan yan. Ang katunayan, si Kristo nagpagaling na walang point of contact. Sinabi niya lang, umuwi ka, magaling na. Magaling nga. Yan po nasa Biblia. Ngayon maraming arte. Hahawak ka pa sa TV screen Tapos papatong mo pa yung kamay mo doon sa... Tapos sabi ng pastor, isipin ninyo ang aming mga kamay na nakapatong sa inyo. Pwede bang isipin na lang? Pwede gano'n na lang? Psychological? Kung pwedeng gano'n, lalo lang pwedeng wala na nung patong-patong. Kaya yan mga aral na yan, walang basihan sa Biblia yan. Yun ang ating masasabi. Good evening ho. Good evening po. First timer ho ako. Salamat naman sa iyo. Ang tanong ko lang po, kung ito na po ang tamang daan para sa akin o sa mga taong naligaw ng landas dahil sa mga maling paniniwala. Una, ang tamang daan, ang Diyos ang nagtuturo nun Di ba? At sa Biblia, mayroon talagang daang sinasabi. 12:31 ng unang Korinto. Pakinggan mo. Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Un camino mas excelente. Ituturo ko sa inyo ang isang daang napakagaling, kagaling-galingan. Kaya, ang nagtuturo niyan, ang Diyos sa pamamagitan ng mga mangaral niya ng una. May daang magaling talaga. Ano ba yung daan na yun na dadaanan ng tao? Pakinggan mo. Ang saway na turo, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang saway na turo ay daan ng buhay. Yung turo, kapatid, ang saway na turo ay daan ng buhay. Kaya kailangan para makatiyak kang nasa tama ka, yung turong sinusunod mo tama. Kasi yung saway na turo, daan ng buhay, sabi ng Biblia. Yun ang path of life. Papunta sa buhay na wala hanggan, yung turo galing sa Diyos. Kailangan nandito. Kung gagawin ng pastor mo, papatalunin ka ng 3 talon, wala naman dito. Daan ng demonyo yun, papunta sa impyerno yun. Pero gusto mo, daan ng katotohanan, daan ng kaligtasan, yung saway na turo, yung turo, doon ka lalakad. Di ba yung daan doon lumalakad, 2:6. Pakinggan niyo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo. Yung turo, yun ang lalakaran mo. Yung aral kasi yun ang daan. Wala nang ibang magandang daan kundi yung aral. At yung aral na yun, yun ang salita ng Diyos, yun mismo yung Kristong Berbo. Ano po ang dapat kong gawin para hindi na mag-alilangan sa reliyong ito na aniban ko? Dapat makinig ka na makinig. Ang pananampalataya ang gagaling sa pakikinig. Diba? Kasulat yun Faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya makinig ka, pakinggan mo doktrina,
Kasi may indoctrination sessions kami. Maaari sa next 2 weeks, mag-uumpisa ulit tayo na indoctrination, ano? Babalita naman sa TV yun eh. Pakinggan mo lahat. Kung maaari, dumalo ka ng dumalo. Para matiyak mo. Huwag kang basta aanib. Tiyakin mo muna. Kasi masama yung anib ng anib, hindi mo naman tiyak eh. Kailangan matiyak mo. Ayun lang po, thank you. Maraming salamat. May nakasulat po sa Bible na ang kasalanan daw hindi minamana ng magulang sa anak. Meron rin yata nakalagay na yung parang sumpa sa magulang kung hindi man mapupunta sa anak, sa mga next generation. Basahin natin, 5:8 ng Deuteronomio. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa 3 at sa 4 na sali ng nangapopoot sa akin. Ang pagkakaletra, dinadalaw ko ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa 3 at sa 4 na sali ng lahi ng napopoot sa akin. Therefore, yung sumpa ng Diyos, yung galit ng Diyos, tumatago sa mga anak mo. Kung yung pati yung anak mo napopoot din sa Diyos, ang gusto rin Diyos-Diyusan. Pero halimbawa, yung tatay mo nahilig sa Diyos-Diyusan, sa'yo naman tumigil ka, di tapos na. Kasi, pagka wala ng dahilan, wala nang kwenta yung sumpa eh. Basa. Kung paano ang maya sa kanyang paggala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Ang sumpa, pag wala ng dahilan, hindi tatalab. Ang sumpa ng Diyos, kaya alang aabuti ng sumpa. Halimbawa, tatay mo, lasenggo. Araw-gabi, puro lasing. Hindi na naghahanap buhay, puro lasing na. Ikaw din nung lumaki kayo, ginawa mo yung araw-gabi lasing ka, parehong-pareho ka ng tatay mo. Pareho nga kayo ng destino ng tatay mo. Pero kung pinutol mo yung ugali ng tatay mo sa'yo, tapos ang sumpa sa'yo. Hindi magpapatuloy. Salamat din. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay isang born again. At sa family ho namin, marami kaming born again, mga 20 kami mahigit. Gusto ko lang pong itanong sa inyo na kung sakaling kami po ay aanib sa inyo at susunod sa inyong mga doktrina, paano nyo paano ho ninyo matitiyak na kami ay hindi na po huhukuman? Ganito yon. Wala akong karapatang kahit kapiraso tumiyak sa'yo. At pag ako lang ang magsasabi, huwag ka maniniwala, kapatid. Pero naniniwala ka bang ang salita ng Diyos sa Biblia tiyak? Opo. Hindi papaltos. Basahin natin. 1:37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sabi ni Anghel Gabriel, walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Therefore, lahat ng salita ng Diyos aprobado yon, subok yon. Hindi pwedeng hindi mangyari yon, ano? Ngayon, how come na pwedeng ganun ang salita ng Diyos? Walang paltos. Paano mangyayari yon? Pakinggan mo. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Sabi ng Diyos, I keep watch over my word to fulfill it. May kapangyarihan siyang papangyarihin yung sinabi niya. At siya lang ang person sa buong universo na pwede natin pagtiwalaan. Pagka nagsalita siya, walang paltos. Bakit? 1-2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. He is a God who cannot lie. Hindi siya makakapagsinungaling. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung aanib ka ba sa amin?
Makakatiyak ba ako o ikaw na hindi ka nahahatulan ng Diyos? Ano? Kasi ang nasa Biblia, kung salita ng Diyos ang batayan natin, ang nasa Biblia ay ganito, 8 ng Roma. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sino ang walang hatol? Hindi nahahatulan? Those who are in Christ Jesus. Who na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ayan. Ang mga kay Kristo, wala nang hatol. Sino yung mga kay Kristo? Yung kung lumakad ayon na sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Di magmasid ka sa mga iglesia ngayon, ang lakad, puro panlaman, panlupa, magagandang kapilya, todo-todong mga damit, pagsisimba, tad ng katakot-takot na adornong mga katawan, di yan mga panlupang gayak yan ano? Yung mga na kay Kristo Jesus, hindi na lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. They walk not in the flesh, but in the Spirit. Kasi, sa flesh, makikita mo, marami iglesia ngayon, makalaman pa Unang Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan ay ang masamang pita ng laman. Tapos? At ang masamang pita ng mga mata. Ayun. Tapos? At ang kapalaluan sa buhay. Pride of life. Na? Ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayan. Ngayon, ang marami iglesia, gano'n, yung pride, nandun. Yung mga panlamang, mga bagay, puro mga panlupa, pagandahan ng kapilya. Kung totoong kay Kristo ka, hindi gano'n Pakinggan mo. 3:1. Kolosas hanggang 3. Basa. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Marami ngayong pastor ang pinangangaral panlupa Gagaling ka, yayaman ka, dadami ang negosyo mo, magkaka-Mercedes-Benz ka, magkaka-mansion ka. Ilagak ninyo yung pag-iisip sa taas, huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa. O dito ka laika sa amin, totoo, marami kaming kapilya, magaganda. Hindi yan Kaya hindi yun ang mga kay Kristo. Ang mga kay Kristo, yung lumalakad ng ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Asan silang iglesia? Saan sila kaanib? Yung mga kay Kristo. Pakinggan mo 1:9,2. Ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Saan mo makakasama si Kristo? Tuloy. Sa iglesia ng Diyos. Kita mo. Saan? Nasa Biblia, sa iglesia ng Diyos. Siguro kung mapapansin mo, wala. Ayun. Kami dun umanib. Ayun. Mga kaanib. Kami yun, mga kaanib. Saan kami umanib? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo. Yun ang nasa Biblia kasi. Pag doon ka aanib, makakatiya ka. Dahil hindi ka naman sa amin aanib Yung inaniba namin, doon ka rin aanib. Yung nasa Biblia. Ang aaniban kasi ito yung nasa Biblia May iglesia na sa Biblia, wala kang karapatang magtayo. Kahit sinong pastor. Pakinggan nyo. 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa yung nagtatayo. Therefore, may mga nagtatayo rin. Pero malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ng gumagawa yung nagtatayo. Alin ba yung bahay na Diyos lang ang pwedeng magtayo? Basa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Yan, yung bahay ng Diyos, siya lang may karapatang magtayo. Alin yun? Na siyang iglesia ng Diyos
na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos. Walang karapatang magtayo ang tao nun. Tayo, aanib na lang. Kumbaga sa bangka, may bangka na, sasakay ka. Huwag kang gagawa ng sarili mong bangka, lulubog yun. Oh. Ang tunay na samahan, o iglesyang nasa Biblia, the Church of God. Yung iglesia ng Diyos. Aanib ka ron. Eh pag yun ang tinanggap mo, hindi ako tinanggap mo, kapatid. Nakakatiyak ka pag tinanggap mo yun. Yun po bang sinabi ni Kristo na ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos? Yun po bang para sa Diyos na binanggit niya ay ikapu? Hindi. Maraming para sa Diyos eh. Ano? Bibigyan kita halimbawa, no? Kawikaan 3. Sa Israel ito, ha? Sa Israel ito, makita mo. Kasi yung mga pastor ngayon, makikitid ang utak eh. Makikitid. Ting makakabasa ng para sa Diyos, ikapo ang pakahulugan. Kasi malakas pagkakitaan niya, ikapo eh. Siguradong 10% yan eh. Mahal pa yan sa patubo ng IMF eh. O, di ba? Sila may patubo, walang pang-utang. Walang pa-utang, pero tumutubo 10%. Mga usurero yung mga pastor na yan ngayon eh. Tingnan mo, kung ang Diyos ang pag-uusapan, maraming para sa Diyos eh. Isa ito. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ako nagtanim ng patola. No? Nabasa ko yun. Sabi ko, yung unang ibubunga ng patola ko, bibigay para sa Diyos. Nako, lumabas yung patola ko, yung pagkaganda-ganda ng unang bunga. Eh sabi ko, hindi naman kakainin ng Diyos to. Di ba? Eh paano mo maibibigay sa Diyos yun eh? Hindi naman niya kailangan yung patola. Ang sabi ng Diyos, pag pinakain mo yung kapwa mo, pinakain mo na rin siya. Sabi niya. Kaya, hindi ko kinain yun. Ipinakain ko sa iba. Niluto ko ng masarap na masarap, pinagbibigyan ko yung kapitbahay ko. Ano? Kasi, magagawa mo yung isang bagay para sa Diyos kahit hindi mo direkton sa Kanya ibinibigay. Halimbawa, ito isa. Sa Exodo, basa, 23. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Sabi ng Diyos, lahat ng panganay akin. Panganay na tao, akin. Panganay na hayop, akin. Kaya halimbawa, ikaw, nag-asawa ka, nanganak ka, yung panganay na nagbukas ng bahay bata mo, iaalay mo sa Diyos yun. Hindi mo pwedeng pakinabangan yung anak mo na yon, magiging saserdote yon. Maglilingkod siya sa Diyos. Panganay yon. O kaya naman, meron kang alagang baka, yung panganay ng anak ng baka mo, ihahandog mo sa Diyos yon. Nung una, ginagawa nila, sinusulog nila para sa Diyos. Kaya, maraming para sa Diyos. Hindi pwede sabihin yung ikapo para sa Diyos. Sa Biblia, yung ikapo hindi para sa Diyos yun. Para sa saserdote yun. Sa Biblia, sa Israel. 7:5 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ano ngayon sabi nun sa mga saserdote? Ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Para sa sacerdotes Levite. Kasi ganito kasaysayan niya, ikapo eh. There are 12 tribes of Israel. Yung 11 binigyan ng lupain para sakahin, mag-alaga ng hayop. Pero yung isang tribo, 12, yun ang Levitas, gagawing mga sacerdote yun, tagapamahala ng bagay ng Diyos. Kaya hindi sila pwedeng magtanim, magsaka, mag-alaga ng hayop. Sila tagapangasiwa ng tabernakulo ng Diyos eh. Sila naglilinis, naglalagay ng mga kasangkapan, sila naglilingkod sa mga tao sa mga problemang espiritual. Kaya wala silang pagkukunan ng kakainin nila. Kaya inutusan ng Diyos yung 11 tribo, pag umani kayo, yung ikapo bibigay nyo sa mga sacerdotes Levitas para meron silang pagkakabuhayan. Kaya kung 11 tribo yung magbibigay, di lalabas 110% yun, ano? 11 10. De 110%. Ngayon, anong gagawin ngayon ng saserdotin tumanggap
dun sa sobra kasi ng ise. Ano sabi? Basa. Bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita. Sa mga saserdotes Levitas, ano sasabihin? At sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Yung mga sacerdotes Levita naman, tinanggap nilang ikapo, 1/10 of all the tenths of all the tithes, ihahandog naman nila, susunugin nila sa Diyos. Yung mga pastor nyo, inihahandog ba sinusunog yung 1/10 of hindi. Kasi... Kasi 2 months na ho kami hindi umaattend sa aming church. Salamat dahil naman. mula nung nanood kami sa inyo, ay nabuksan ho ang isipan namin. Kahit po, pina-follow up po kami lagi ng aming pastor sa bahay. Nung Wednesday ho, pumunta na naman yung pastor namin sa bahay at sinabi ko na ho sa kanya na nandito na ho kami sa inyo. Ngayon ho, ang sabi ho niya sa akin ay, kulto daw itong sa inyong samahan. Hindi niya siguro alam ang kahulugan ng kulto. What do you mean by cult? Ang totoo, yung cults, yung occultism, bawal sa KBP yan eh. Ano yung kultong tinatawag? Ang kulto ay isang fanatic group of religious people na hindi nagbabatay sa Biblia. Yun ang kulto. Pwede ho ba nila kaming pigilan? Kasi pinipigilan ho nila kami. Hindi pwede. Meron religious freedom sa ating bansa. Alam mo, baka sila ang kulto. Dahil wala kang makikitang iglesyang kagaya nitong sa amin. Na tuwing magsasalita, may ebidensya sa Biblia. Ang kulto, walang ebidensya sa Biblia. Daldal lang ng daldal. Yun ang mga kulto. Kasi sabi po niya, kung alam lang daw po niya na dito kami lilipat, hindi raw po niya kami papayagan. Oo, di kung gusto mo, para mapatunayan mong kulto ito o hindi, hamunin mo siya. Ayaw nga ho eh. Ayaw. Talagang ayaw. Iharap mo sa akin. Sa akin niyang harap sabihin kulto ito para magkaintindihan kami. Hindi naman kami mag-aaway eh. O baka sakali, pati siya, mabuksan ng isip at layasan niya na rin yung kanilang samahan. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo, kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong ginagawa. Magandang gabi po, po, Brother Eli. Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po naguguluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung pong mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun eh. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao eh. Ngayon, hindi nyo maintindihan, hindi kataka-taka yun. Kasi ang kausap ni Kristo dyan, si Nicodemo, profesor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Kung ako siguro magtatanong, hindi lang, gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Bakit? Ang tanong niya, yung bang matanda, pwede pa uling pumasok? At totoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga tweet, mayroong ina na dapat manganak.
alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? 1. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak eh. Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Sa alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugarol, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo nasa iyo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efeso. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun ang una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran. Ipinorma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng bold. No? Babaguhin yung mata na yon. Papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng mali siya ng demonyo, natuto na silang tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, wag mo hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc., etc. Mapopormang panibago yung dila mo. Pero yan pa rin dila na yan. Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yon, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. To be born again is to be born again by the agent of the Word of God. Kaya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin niyang buong pagkatao mo na yan. Aalisin ang bisyo sa'yo, ang lasing, ang alak, ang babae, ang sari-saring kasinungaling, ang pandaraya, masamang kalooban sa kapwa, mga tanim na galit, etc. Pag naalis na, bago ka ng tao. Bakit naging bago ka? Binago ka ng salita ng Diyos. Bakit ka naging bago? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng salita. Kasi hindi po pwedeng panganakan na uli ng nanay mo naipanganakan niya na merong ikalawang manganganak yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Alin yung espiritu na yun na nanganak? Basa. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Kaya maipapanganak ka sa espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yun pagka doon sa salita ng Diyos ka napasakop, napabago ka, naipanganak ka na ng espiritu. Ayun po. Sige po. Brother Eli, kasi po, doon po sa born again po, meron pong tinatawag na pag pinatungan po kami ng pastor namin sa ulo, na-slain po, o yung pong natutumba. Naniniwala po ba kayo dito? At saka po yung pag napifilled up po ng Holy Spirit, ay yung iba po ay umiiyak at yung iba naman ay yung tinatawag pong laughing in the Spirit. Alam nyo, wala hong instansya sa Biblia na ang pinatungan ng mga kamay ng mga apostol na tumba.
O kaya nanginig. Wala akong... Alam niyo, yung nanginginig at natutumba, yung may masamang espiritu. Kaya ho sa Biblia, ang mga nalulugmok, natutumba, yung masamang espiritu, pagka pinasukan masamang espiritu, kaya ba, gumanon yung pastor nyo, natumba kayo. Ibig sabihin, ang dala-dala ng kamay niya, masamang espiritu yun. Bakit ganyan? At dinalan nila sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubhan ng espiritu at siya'y nalugmok sa lupa. Nyo, yung espiritong masama, yun na nagpapangatal at siya nagpapalugmok sa tao. Kaya po pala yung husband ko, kahit po anong patong ng pastor, hindi po siya na-slain Siguro hindi pinatalaban. Kasi kasama ko siya dito, siya pa po ang palaging nangyaya dito. Si Etin, ninyo, hindi siya tinatabla ng masamang espiritu. Ang totoo katanayan yan, panluloko yan Itinape ko yan Itinape ko yan mga 7 years ago. Hindi ko na sasabihin pangalan. Nakahilera, papatungan ng kamay. Tutumbang gano'n, naninigas. Pagka tutumba naman, may sasapo, may sasalo. Nasunod-sunod na tumba, pinagsasalo. Wala nang sasalo. Nung sumunod yung pinatungan tumingong ganun wala nang sasalo, hindi natumba kita nyo, nakatape yan, tinape ko. Sabi ko, panluloko ito. Madali naman magtumba-tumbahan Joseph, saluhin mo ko. Pag hindi mo ko sinalo, basag ang ulo ko. Madali magtumba-tumbahan, hindi ba? Madali yung manginig lang Opo. Madali lang naman gawin. Pero walang inaalihan ng espiritu ng Diyos na nanginginig. At walang natutumba. Kasi pag may espiritu ka ng Diyos, magaling ka. Magaling. Basa. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kita nyo? Mahusay yung may espiritu ng Diyos. Husay, it's well. Hindi nanginginig na pinapawisang nagkakalugmok-lugmok, no? Alam niyo yung nanginginig? Mga demonyo sumasapi ron, Santiago. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Yun. Pagka ang demonyo sumampalataya nanginginig, ay mga demonyo nanginginig. Kayo ba nanginginig? Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.